Magandang umaga po sa ating lahat, brothers and sisters. Okay, mamanalangin po tayo. Banal at mahabaging Amang Diyos na nasa amin ay nagmamahal, salamat po sa iyong dakilang biyaya na nagligtas sa amin sa kasalanan. Upang iligtas kami, si Yesu Kristo ay namatay sa krus. Sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo, pinatawad ang lahat ng aming kasalanan. At kami umalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya at kami naligtas at nagkaroon ng buhay na walang hanggan at pag-asa na makapasok sa kaharian ng Diyos. Maraming salamat po. Habang buhay kami sa mundong ito, may mahalagang kalooban ng Panginoon na dapat namin gawin. Ito ay una, mga kaligtas ng mga kaluluwa. Kaya pakitulungan kaming mag-evangelize ng masigasig ng Ebanghelyo sa maraming mga kaluluwa para maligtas silang lahat. Para dito, palakasin ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng naming sakripisyo, nawa maluwalhati ang Panginoon lamang. Ngayon, nawa mapupuno ang Cavite Church ng maraming biyaya ng Panginoon. Nawa ang ilang mga member na mahinang sa pananampalataya at may problema sa kanilang buhay, ay pakiusap po, ibigay sa kanila ang iyong kalakasan at kapangyarihan upang umangon muli ang kanilang pananampalataya at nawa magkakaisa dito sa bahay ng Panginoon. So ngayon, nawa sa pamamagitan ng sermon na ito, mapupuno kami ng maraming biyaya ng Diyos at nawa sa pamamagitan ng Cavite Church, maliligtas ang maraming mga kaluluwa. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Okay, tingnan natin ang Biblia. Awit chapter 116. Awit 116. Awit 116 mula verse 12 hanggang 14. Awit 116 mula verse 12 hanggang 14. Dahan-dahan basahin natin ng sabay. 3, 2, 1. Ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Masaya akong makita kayong uli ng Cavite Church, brother, sister. Ako po nga Pastor Kim Tewan, nanggaling sa Kalauan Church. Sana ngayon, ispin natin tungkol sa biyaya ng Diyos. Sa tingin ko, maraming mga brother, sister, ay kahirapan sa kanilang mga Christian living. Muna dapat nating alam na tungkol sa Christian living. Hanggang kamatayan, tayo ay dapat lumakat sa kahirapan. Paki po, tayo hindi sa sanlibutan, kundi sa kaharian ng Diyos. Kaya tayong lahat naglalakbay araw-araw sa mundong ito patungo sa kaharian ng Diyos. At ang mundong ito, pinakaharian ng Diablo. Kaya sa spiritual na sitwasyon, tayo, mga kaaway ng Diablo. Kaya kung tayo nabubuhay ng mabuti sa Panginoon, kung gayon, mga magalit ang Diablo, kaya mas maraming makahirapan sa ating buhay. Pero sa atin, may itong biyaya ng Diyos. Tinanggap natin ang maraming biyaya ng Diyos. Kung nalimutan natin ang biyaya ng Diyos, kung gayon, mas mahirap ang ating mga buhay, Christian living. Pero kung inaalala natin ang palagi ang biyaya ng Diyos, kung gayon, pwede tayong magtagumpay sa lahat ng mga kahirapan galing sa sanlibutan at mga Diablo. Kaya ngayon isipin natin, anong biyaya ng Panginoon tinanggap natin? Kung inalala natin ang biyaya ng Diyos, kung pwede tayong magbaya sa Panginoon at pwede nating sundin ang kanyang
banal na kalooban. Yun ay tunay na Kristiyanong. Ngayon, naisipin natin tungkol dito. Muna, may tanong po, kayo po ba tumanggap ng biyaya ng Diyos? Kung anong uling biyaya ng Diyos, tinanggap po ninyo? Kaligtasan? Yun lang po. Ano pa po? Ano pa po? Eh? Buhay na walang ito yung kaligtasan, same meaning. Same meaning. Kaligtasan. Kaharian ng Diyos, langit. Papasok sa langit. Diba? At tinatawad ang ating kasalanan. Same meaning. Naging anang ng Diyos. Tumanggap ng Espiritu Santo. Nakaroon ng buhay na walang hanggan. At ating Espiritu na buhay muli. Same meaning. Naligtas na ako. Ano pa po? Yun lang biyaya? Ito lamang po? Magandang buhay. Magandang buhay. Ngayon, isipin natin mga tungkol sa biyaya ng Diyos na mas malinaw, mas specific. Ibig sabihin, biyaya ng Diyos, ito ay parang ulap. Ano ibig sabihin? Ulap. Ay, maganda. Ulap. Pero, hindi kaya hawakan. Tama po ba? Maganda, pero hindi kaya hawakan. Hindi kaya kunin. Ito ay ulap. Biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Ano? Ganito, magandang salita. Pero, anong biyaya tinanggap ko? Naligtas na ako. And then, ngayon, isipin natin isa't isa na tungkol dito. Tingnan natin ang Biblia. Gawa, chapter 17. Gawa, chapter 17. Verse 24, 25. Gawa, chapter 17, 24, 25. Okay, sabay-sabay po, pasahin natin. 3, 2, 1. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa ay hindi tumitira sa mga tempulong ginawa ng tao. Hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Ito, maraming tao na hindi nag-iisip na tungkol sa ito, anong ginagawa ng Panginoon sa mundong ito. Maraming tao nag-aakala na ito itong mga blessing ng Diyos na kung ako'y walang sakit o malusok o yumaman o matalino o makapangyarihan, kung gayon, pinagpala ako. Pero isipin natin, ito pa ba totoong mga blessing ng Diyos? Na walang sakit. Kung isang tao may sakit, kumaling na, yun ba blessing ng Diyos? Tunay na blessing ng Diyos? Hindi niyo alam? Ano pong pag-isip ninyo? May sakit, siya gumaling na. Ito ba blessing ng Diyos? Totoong blessing ng Diyos? Okay, may tanong. Kung siya ay gumaling na, kung gayon, hindi mamamatay? Mamamatay. Walang sakit, hindi mamamatay? Kung gayon, may sakit, mamamatay. Walang sakit,
mamamatay. Same situation. Tama po ba? Kung ito po ba blessing ng pagkagaling ng mula sa sakit? Eh? Isa pa po, kayamanan. Ito parang blessing. Mayaman, mamamatay. Mahirap, mamamatay. Kung gayon, kayamanan ba ng blessing ng Diyos? Ano pong pag-iisip ninyo? Sa harap ng Diyos, same situation. Mayaman, mahirap. Malusog, may sakit. Matalino, mangmang. Pero sa harap ng Diyos, same situation. Kung gayon, ito po ba blessing? Bakit blessing ito? Same situation. May sakit, walang sakit. Same situation. May kayamanan, walang kayamanan. Pero sa harap ng Diyos, same situation. Kung bakit itong blessing, ang kayamanan at kalusugan, katalinuan, bakit ito ay blessing sa harap ng Diyos? Dahil kahit na meron o wala, same situation. Huh? Yun ba, totoong blessing ng Diyos? Di ba, biyaya ng Diyos? Hindi po. Okay, para maintindihan, mas malinaw, may dalawang tao, isa, A, siya ay habang buhay, mayaman siya sa mundong ito. Malusog siya. Siya makapangyarihan, may autoridad. Pero sa balang araw, namatay siya at pumasok sa impyerno. B, habang buhay, siya ay napakahirap. Maraming sakit. Walang kapangyarihan. Pero pumunta siya sa langit. Sino pinakpala ng Diyos? A o B? B? Bakit B? Sabi ninyo, itong kayamanan, kalusugan, kapangyarihan, ito blessing daw. Siya ay pinakpala ng Diyos habang buhay. Pero ito B, walang blessing ng Diyos habang buhay. Pero bakit ito ay pinakpala, ito ay hindi? Dapat nating malaman ang katotohanan. Katotohanan. Ayon sa Biblia, kahit na kayo ay mahirap o mayaman sa mundong ito, yon walang halaga po. Bakit walang halaga? Pansamantala lamang. Habang buhay, mabuti po, kayamanan. Pero, hindi kaya papasok siya sa langit sa pamamagitan ng kanyang kayamanan. Habang buhay, siya mabubuhay ng masagana. Okay, sana. Pero, sa langit, hindi kaya. Kaya, kahit na kayo mayaman o mahirap, kaligtasan lamang tunay na blessing. Anong meaning kaligtasan? Siya'y pupunta sa langit. Kaharian ng Diyos. Siya'y tunay na pinagpala ng Diyos. Tama po ba? Kayo po ba naligtas? Kung gayon kayo, pinagpala ng Diyos. Kung ngayon, kahit na medyo mahirap sa buhay, sandali lang. Sandali lang. Kapag kayo umalis sa mundong ito, malalaman ninyo ang katotohanan. Gaano kadaming mga bagay na walang hanggan na handa para sa inyo. Ayon sa inyong ginawa. Muna, ito, verse 25, hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao. Diyos, siya ay makapangyarihang Diyos. Walang imposible sa Kanya. Pero, maraming tao nakakala, kung ako maglilingkod sa Kanya, kung gayon, Diyos magalak. Totoo lang dito, hindi rin naman siya pinalilingkuran ng mga kamay ng tao. Ang Diyos, walang kulang. Walang kulang po, Panginoon.
Kahit na tayo ay nabubuhay ng masigasig, totoo lang, mali na bagay sa harap ng Diyos. Dahil Diyos ay dakila. Kahit na kayo ay naghahanap ng maraming pera, pero sa Diyos, maliit na bagay. Diyos, siya ay nagbibigay. Siya ang nagbibigay, hindi tumatanggap mula sa atin. Lahat ng mga bagay ng mundong ito'y kumukupas at mamawala. Kaya sa harap ng Diyos, walang halaga po ang lahat ng mga bagay ng mundong ito. Biblia nagsasabi tungkol dito. Kaya, kahit na kayo medyo mahirap sa mundong ito, huwag kayong mangamba dahil kayo pinagpala, kayo pupunta sa langit. Dito, siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay. Ito, unang biyaya ng Diyos. Ako, tumanggap ng buhay. Ito galing sa Diyos. Naalala pa ba ninyo ang kaibahan pagitan ng buhay at patay? Kayo po ba, anong tama? Nabubuhay o namamatay? Nabubuhay o namamatay? Nabubuhay? Ito, may isang tao, ito. Siya ay isinilang at araw-araw nabubuhay at dito kamatayan. Ito'y buhay ng tao. Tama? Tayong lahat lumalakas sa taan dito. Siya araw-araw nabubuhay. Pero araw-araw lumalapis sa kamatayan. Tama po ba? Araw-araw lumalayo sa kapanganakan at lumalapis sa kamatayan. Araw-araw. Kung gayon, ano tama? Siya nabubuhay o namamatay? Namamatay? Kung gayon, nabubuhay, namamatay. Same meaning. Tama po ba? Same meaning. Tayo araw-araw nabubuhay at namamatay. Pero, ito'y sa sanlibutan. Pero, sa mga anang ng Diyos, iba po. Kamatayan, ito, walang problema. Bakit po? Kabila, may buhay na walang hanggan. Kaya, tayo araw-araw nabubuhay, patungo sa kamatayan, hindi. Patungo sa buhay na walang hanggan. Kung gayon, ang mga laligtas na kaluluwa, nabubuhay o namamatay? Nabubuhay. Sa mga ligtas na kaluluwa, nabubuhay. Pero, di ligtas na kaluluwa, namamatay. Naintindihan niyo ito? Sana kayo nabubuhay araw-araw. Anong meaning nito? Walang hanggang pag-asa. Ito man, isa pang biyaya ng Diyos. Kaya araw-araw tayo nabubuhay. Ito'y unang biyaya ng Diyos. Huwag ninyong sayangin ang buhay araw-araw. Kung kayo nabubuhay para sa sanlibutan, namamatay. Pero araw-araw nabubuhay para sa walang hanggan, nabubuhay. Kung kayo lumalakas sa totoong Christian living, nabubuhay. Pero lumalakat para sa kalwalatian ng sanlibutan, namamatay. Same meaning. Kaya, sa pamamagitan ng Christian living, tayo araw-araw nabubuhay. Ito'y unang biyaya ng Diyos. Kaya, araw-araw ibinigay ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya, araw-araw, pwede nating gawin ang anumang bagay ayon sa ating kalooban. Ito pa rin isang pang biyaya. Ang yung future, pwede ninyong gawin.
ayon sa iyong kalooban. Halimbawa, mamaya, kung kayo'y gagawa ng kabutihan, nabubuhay. Pero gagawa ng kasamaan, namamatay. Anong kaibahan ayon sa inyong kalooban? Sana gagawin ko kabutihan o kasamaan. Ang ating buti nakakaalam ano ang kabutihan at ano ang kasamaan. Sa espiritual sitwasyon, ano po ang kasamaan? Kung tayo ay nabubuhay para sa mga bagay na iiwan sa mundong ito, kasamaan. Tayo, anak ng Diyos. Tayo, tumanggap ng buhay galing sa Diyos. Para saan? Para maging tunay na anak ng Diyos. Tayo pupunta sa langit. Kaya tayo dapat kumuha ng maraming mga bagay na walang hanggan. Sa labas, maraming mga tao nabubuhay ng masigasig araw-araw. Nagtatrabaho masigasig. Oo, maraming tao nakakaroon ng mabuting puso. Pero kung hindi pa sila naligtas, ano pong mangyayari kapag namatay sila? Ang lahat ng mga bagay na ginawa nila ay iiwan. Hindi madadala sa susunod na sanlibutan. Kaya ito yung mga malaking problema. Sa atin, ano pong mangyayari? Tayong lahat haharap sa Diyos. Oo, talaga. Tayong lahat hahatulan. Tungkol sa kasalanan, nabayan na. Paano? Si Jesus nagbayad. Ito'y biyaya, kaligtasan. Pero tungkol sa kabutihan, tungkol sa katuwiran, antimpala, ito'y ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Kaya habang buhay araw-araw, anong dapat natin gawin? Dapat gumawa ng mga kalooban ng Diyos. Siya ay matalinong Kristiyano. Nga po ba? Naintindihan nyo ito? Kung kayo nagtatrabaho sa mundong ito, yes ma'am, kailangan natin itong trabaho dahil tayo nabubuhay sa mundong ito. Pero, ang mga pera, pwede po ba madadala sa langit? Hindi po. Kaya, huwag kayong naglagay ng yung buong pagsikap sa pera. Kayo magiging kawawa sa harap ng Diyos. Tatanungin kayo ni Jesus Kristo, habang buhay, anong ginawa mo? Ako nagtrabaho, Panginoon, kasik-kasik. Ay, kawawa ka. Bakit? Ikaw, kumuha ng lahat ng mga parang bato lang, basura lang. Hindi madadala. Iwan sa mundong ito. Kaya sa harap ng Diyos, wala. Wala sa kanyang kamay. Dahil siya ay masigasig para sa mga bagay na iiwan sa mundong ito. Biblia nagtuturo sa atin. Ano po ang bagay na walang hanggan? Ito'y layunin ng Christian living. Tayo sumusunod sa Diyos upang kunin ang mga bagay na walang hanggan. Kung gayon, dapat nating alam, ano ang bagay na walang hanggan sa mundong ito? Ano ang walang hanggan? Yung bahay, walang hanggan? Hindi. O itong magandang Cavite Church building, walang hanggan? Hindi. Yung pamilya, walang hanggan? Kapag namatay, nawala na ang relasyon, family relation. Sa mundo, ano pang walang hanggan? Kotse? Pera? Hindi walang hanggan. Ano ang walang hanggan? Dapat nating kunin ang bagay na walang hanggan. Sino nakakaalam? Ano ang walang hanggan? Buhay na walang hanggan. Yun. Yes. Sa loob nito, kayo lang walang hanggan. Espiritu.
larawan ng Diyos, walang hanggan. Kung dumating si Jesucristo, ang mga ligtas na kaluluwa lamang kukunin. Wala ng aking mga laptop, mga speaker, mga gusali, iiwan. Pansamantala lang. Kaya tayo dapat mag-focus sa mga espiritu. Paano kunin natin ang espiritu? Yun ay sa pamamagitan ng evangelism. Kaya tayo nag-evangelize upang mailigtas ang mga kaluluwa. Kung hindi pa ligtas, siya iiwan. Ligtas na, kukunin. Pupunta sa langit. Doon ay walang hanggan. Ito'y buhay na walang hanggan. Tama po. Sa harap ng Diyos, lahat ng tao ay makasalanan. Pero kung kayo ligtas na, kayo'y naging anak ng Diyos at may guarantee na makapasok sa langit, kaharian ng Diyos. Ang mga makasalanan, imposible na makapasok sa langit dahil sa kasalanan. Pero paano tayong makasalanan makapunta sa langit? Dahil kay Hesus Kristo. Kaya ito'y biyaya ng Diyos. Nang walang bayad, naligtas na tayo. Anong nangyari sa ating lahat ng kasalanan? Si Jesus nagbayad. Paano? Sa pamamagitan ng kanyang dugo sa krus. Kaya ito'y pinakamahalagang number 1, biyaya ng Diyos. Dugo ni Hesus Kristo. Sakripisyo ni Hesus Kristo. Buhay ni Hesus Kristo. Siya namatay dahil sa akin. Dahil sa aking kasalanan. Kaya sa akin, si Hesus Kristo, number 1. Kaya hanggang ngayon ako sumusunod kay Hesus Kristo. Palagi. Ang kanyang kautusan, number 1 sa aking buhay. Alam ko na, ang kanyang kautusan, walang hanggan. Kung gayon, ano ang kautusan ni Hesus Kristo sa mga ligtas na kaluluwa? Bakit kayo nagtipon dito? Upang mag-aral sa Biblia. Tama? Kung gayon, anong sinasabi ng Biblia na anong dapat nating gawin bilang lingkod ni Hesus Kristo? Anong sinabi ni Hesus Kristo sa mga alagad? Habang buhay, gawin niyo ito. Anong yan? Kaligtasan? Evangelism? Yun lang? Marami mga salita, di ba? Hanapin ninyo. Maraming mga salita. Tingnan natin ang Biblia, Matthew chapter 28. Matthew chapter 28. Verse 18. Matthew chapter 28, verse 18. Babasahin ko po. Lumapit si Jesus at sinabi sa kanila, ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa ay ibinigay na sa akin. Ano ibig sabihin? Ibinigay na sa akin. Kung gayon, hanggang panahon yun, kay Jesus Kristo, walang ganitong mga awtoridad. Sa mundong ito, Biblia nagpapahayag ng espiritual katotohanan. Ang mundong ito, ngayon pinakaharian ng Diablo. Pero si Jesus Kristo, siya ay namatay sa krus sa pamamagitan ng kanyang ganitong sakripisyo, ibinigay kay Jesus Kristo ang lahat ng awtoridad sa langit at sa ibabaw ng lupa. Ang lahat ng ganitong awtoridad, pumalik kay Jesus Kristo. Kaya bago namatay si Jesus Kristo, sa Diablo, may lahat ng awtoridad. Kaya kumikilos ang Diablo sa mundong ito. Paano nangyari ganito? Noong unang panahon na
nung nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, sa halaman ng Eden anong nangyari? Ating ama, ating ina, sila'y nakasala, sumuway sa Diyos. Bago sila nakasala sa Diyos, sila ay hari sa buong mundo dahil ang tao ay larawan ng Diyos, kaya ibinigay ng Diyos sa tao ang itong kapangyarihan bilang hari. Pero anong nangyari? Sila ay sumuway sa Diyos at sumunod sa diablo. Kaya sila ay pinalayas mula sa halaman ng Eden at nagsimula ng kasaysayan ng kasalanan sa mundong ito. Kaya spiritual situation ito. Ang Diyos lumikha ng buong mundo, pero ang Diyos nagbigay ng kanyang lahat ng awtoridad sa tao, pero tao siya'y umalis sa Diyos at pumunta sa diablo. Kaya diablo nakahari sa buong mundo. Pero Diyos nagsugo ng kanyang anak sa mundong ito at sa pamamagitan ng kanyang sakripisyo, tinatawad ang lahat ng kasalanan. Natalo ang diablo, ang kapangyarihan ng kasalanan dahil kay Hesus Kristo. Kaya ang lahat ng awtoridad ay bumalik kay Hesus Kristo. Ito ay sinabi dito. Kaya ngayon, tunay na hari ng mga hari ay si Hesus Kristo. Siya ay nagsabi. 19. Kaya't sapak kayo ninyo, gawin ninyong alagad sa lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ay evangelism. Sa pamamagitan ng evangelism, ang mga makasalanan ay magiging alagad ni Hesus Kristo. Kaya tayo ay hanggang kamatayan nag-evangelize. Nagpapahayag ng ebanghelyo sa salita ng buhay sa lahat ng mga tao. Lahat ng mga bansa, ay buong mundo, sa buong mundo. Kung kayo ay mga nakakaroon ng sapan na mga purchase, sapan na mga kapangyarihan, kung kayo mag-evangelize sa ibang bansa. And then, isa pa po, 20. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ito ikalawang kautusan ng Diyos, ni Hesus Kristo. Unang mission, galing kay Jesus, 19, evangelism. Para maligtas ang mga makasalanan. 19, evangelism. 20, ikalawang mission ni Jesus Kristo. Turuan silang. Sino po sila? Alagad ni Jesus, ligtas na kaluluwa. Turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ito yung nasulat sa Biblia. Kayo po naligtas. Kung kayo dapat masigasig na mag-aral ng Biblia. Ito ikalawang mission. And then, sundin, pagsunod. Ito ikalooban ni Jesus. Okay, sige pa Panginoon, gagawin ko ito. Yun ay tama. Kayo po ba araw-araw nagbabasa ng Biblia? Marami po. Kung gayon, kayo po ba nag-aalala ng Biblia sa ulo? And then, kayo po ba sumusunod araw-araw ayon sa kanyang salita ng Biblia? Araw-araw. Yun ay ikalawang mission ni Hesus Kristo. Kaya, kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, hindi nakubulay-bulay, hindi sumusunod, kung gayon, walang sasabihin kayo kay Hesus Kristo kapag umara kayo kay Jesus. Tiyang natatanungin kayo ni Hesus Kristo, anong ginawa mo para sa akin? Ako namatay para sa iyo. Kayo dapat maghanda ng
Sagot, wala nga po. Bawat isa sa atin, haharap kay Hesu Kristo. Ako, sasagot kay Hesu Kristo, Panginoon, ako, pumunta sa Philippines, nag-aaral, wikang Pilipino, nagpahayak sa kanila ng Ebanghelyo, at tumulong sa kanilang maging magandang anak ng Diyos. Sana ako, sasagot sa kay Hesu Kristo. Kaya hanggang ngayon, nandito ako. Kahit na maraming kulang, maraming mga kahirapan, okay. Anyway, ako, magsasabi kay Jesus ganito. Kung gayon, kayo mag-isip. Kapag kayo humarap kay Jesus, ano ang sasabihin? Kay Jesus. Yun ay napakalaga po. Tungkol sa iyong kasalanan, yes, mga libre na pinatawan na. Ito ay biyaya ni Yesu Kristo. Pero, tungkol sa kantimpala, ayon sa inyong ginawa, gagantihan kayo. Walang gawa, walang kantimpala. Kaya, siguro, ilan tatanggap ng maraming kantimpala? Ito, walang hanggan. Pero ilan? Konti. Ilan? Wala. Ito nga sa Lucas chapter 19, may isang talinghaga, di ba? Si Yesu Kristo nagbigay sa kanyang mga 10 alipin. Isang mina sa 10 alipin. Isang alipin, nagnegosyo. Kaya nakaroon ng 10 mina pa. Iba, 5 mina. Iba, wala. Dinala niya ng isa lang. Dinala niya sa Panginoon. Anong sabi ni Yesu Kristo sa mga alipin na kumuha ng 10 mina pa? May papuri at gantimpala. Magaling, tapan na magaling, mabuting alipin ko. Ibibigay ko sa inyo ang mga authority na makahari ng 10 lunsot. Pero sa 5, mga alipin na kumuha ng 5 pa. Anong sinasabi ni Jesus? Okay, ayon sa niyang ginawa. 5 lunsot, okay, sa'yo. Pero walang papuri. Bakit? Bakit walang papuri? Hindi siya tapat. Hindi siya tapat. Siya ay nagsakripisyo para kay Jesus Christ. Pero ang kanyang puso, dalawang pag-iisip. Minsan sumunod kay Jesus. Minsan, naglaro sa sanlibutan. Hindi tapat. Kaya, ayon sa kanyang kautusan, okay. 5 mina, okay, 5 lunsot. Pero walang papuri. Ibang mga alipin, siya ay hindi nagnegosyo. Dinala niya, isang mina lang. Kaya walang pakinabang. Anong sabi ni Jesus Kristo? Ikaw, masamang alipin. Walang kabuluhan. Pero, hindi siya pinalayas. Bakit? Siya, iligtas na. Pero, kaya, mangyayari sa langit, ito, ilang mga brother sister, makakaroon ng maraming kantimpala, maraming kaluwalhatian. Ilan? Ayun ba yung mga may kantimpala pero walang kaluwalhatian? Ilan? Wala. Basta mga pasok sa langit lang. Ayon sa inyong ginawa, ito'y kautusan ng Diyos. Kaya, araw-araw tayo tumatanggap ng mga chance para maging mayaman sa langit. Tunay na blessing. Kaya araw-araw, ito man isang biyaya ng Diyos.
Kaya sa English, today, ano, hmm? Today, ngayon, present. Present, di ba? Nakaraan, past. Past is history. History. Future, mystery. History, mystery. Ngayon, present. Kaya present ay regalo. Today is regalo, gift galing sa Diyos. Everyday tayo nabubuhay, para saan? Yes, ayon sa inyong kalooban. Gusto ninyong kunin ang maraming kantipala? Okay, gamitin ninyo everyday para sa walang hanggan. Oo. Ngayon, ito isang parang class. Parang school. Kaya na kayo yung nakikinig ng mabuti ng salita ng Diyos, ito hindi kantipala. Ito isang mga training lang, training. Pagkatapos nito, sundin ninyo ang salita ni Jesus. Sa bahay, sa trabaho, sa school, sa plaza, sa kalsada, gawin ninyo ang kautusan ni Yesu Kristo. May tao, mag-evangelize. May mahirap, tulungan siya. Ilang mga brothers sister nasa loob ng mga kalungkutan, kung gayon, ibigay sa kanya kaaliwan. Yun ay kautusan ni Jesus Kristo. Marami na itong salita, di ba? Sa Biblia. Every day. Kaya, today man, biyaya ng Diyos. Biyaya ng Diyos. Tayo, mga anang ng Diyos. Bago naligtas ng ating buhay, walang relasyon sa Panginoon. Pero ngayon tayo naging mga anang ng Diyos. At may walang hanggang pag-asa sa langit. Kung gusto ninyong maging mayaman sa langit, ngayon, gawin ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung gayon, isipin natin, ano po ang kalooban ng Diyos? Ayon sa Biblia, sabi ni Jesus, mag-evangelize kayo. And then, masikasik, mag-aral ng kanyang kautusan. Kaya tayo everyday nag-aaral ng Biblia. Kung gayon, anong sinasabi ng Biblia? Ano ang pinakamahalagang salita sa buong Bible? Alam po ba ninyo? Ano ang pinakamahalagang salita? Sino nakakaalam? Sana kayo magsaulo ng salita nito. Sana mag-memorize ito. Tingnan natin ng Biblia, Matthew chapter 22. Sana kayo mag-memorize dahil ito ay pinakamahalaga na salita sa buong Biblia. Wala ng mga Christian living. Meron para tuparin ang itong pinakamahalagang salita ng Diyos. Dalawa lang. Dalawang salita. Matthew chapter 22, mula verse 36, babasahin ko po. Guro, alin ba ang dakilang utos sa kautusan? 37, sabay-sabay po, basahin, 3, 2, 1. Sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at unang utos. 39, sabay-sabay, 3, 2, 1. At ang pangalawa ay katulad nito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nakasalik ang buong kautusan at ang mga propeta. Lahat ng mga kautusan, Biblia, meron para tuparin ang dalawang kautusan nito. Ano ang una? Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ay pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng inyong sarili. Ito, pinakamahalagang salita sa buong Biblia.
Sa tingin ko, maraming mga Pilipino sa kanilang mga bahay at mga kotse, God is love. God is love. God is good. Mabuti. Pero ito, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kaya ngayon, nalalaman ko na kayong lahat umibig sa Diyos. Pero, anong kasunod? Ng buong puso mo. Ano ang ibig sabihin? Buo. 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 Lahat. Ito nga, 100%. Diba? 100%. Kayo po ba umibig kay Jesus ng 100% na puso? Pwede ba kayong magsabi, magpahayak kay Jesus sa mukha? Panginoon, minamahal kita ng buong puso ko. O ni iisang puso para sa iyo. Hindi nahati ang puso. Ito, hindi madali po. Ito nga buo. Dahil sa buo, hindi madali ito. Minsan-minsan, yes, madali po. 50%, hati-hati. Kaya mo ito madali. Pero, buo means 100%. 99, hindi. 100%. Buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-isip mo. Ito'y dakila at unang utos. Ito, may isang mga lalaki at babae. Sila ay magkakasal. Lalaki, babae, magkakasal. Kung gayon, kung itong lalaki magsasabi sa babae, honey, minamahal kita ng 100% na puso. Kung gaya na, okay. Kung nga babae, ako, 99%. Ano yung sabihin? 1% may ibang lalaki. Pero 99% sa'yo. Kung kaya, pwede ba magpakasal? Hindi? Bakit? Huh? Bakit hindi? Dahil sa 1%. Okay, sige. 99.9%. Kaya? Hindi. Isipin natin, kung ngayon dito, sino nagmamahal na ng may 100% na puso? Siguro sa marami, may boyfriend, girlfriend. Sila ay nakasawa. Pero ang maraming boyfriend, maraming girlfriend, hindi tama dito, di ba? Only 100% lamang may visa. Ito'y pag-ibig. Pag-ibig. Kung kayo'y umibig kay Jesus Cristo ng may buong puso, kung gayon, tiyang na kayo'y sumusunod sa kanyang utos. At tutuparin ninyo ang kanyang utos. Ito'y tunay na pag-ibig. Ilang tao nagsasabi, ay, bakit ang Diyos nagsabi sa buong puso lang may visa? Pero si Yesu Cristo, siya ay muna nagpahayag ng kanyang buong puso. Saan po? Sa krus. Sa krus, anong ginawa niya? Siya ay nagbigay ng kanyang buhay para sa akin. Ibinigay niya ang kanyang buhay sa akin. Ito ay 100%, di ba? Kaya, kung gusto ninyong mahalin si Yesu Cristo, kayo man dapat magbigay ng inyong buhay kay Jesus. Kung gayon, 100%, 100%. Makakaisa. Yun ay mangyayari. Ito'y tunay na kaligtasan.
Nalalaman ko na ang iyong puso, yes po, ako umibig kay Jesucristo ng buong puso. Pero minsan-minsan nasisira dahil sa pera, dahil sa kaibigan, dahil sa tao, dahil sa pamilya. Kaya minsan-minsan nakikita ko ang mga dati tapang na brother, sister, pero bigla lang nawala. Bakit? Umalis daw. Umalis daw. Hinat ng Biblia, Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 10. Ikalawang Timoteo chapter 4, verse 10. Babasahin ko po. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito. Dito, may isang tao, nagngangalang ng Demas. Demas. Sino siya? Colossae chapter 4. Colossae chapter 4, verse 14. Colossae chapter 4, verse 14. Binabati kayo ni Lucas, ang minamahal na mga gamot, at ni Demas. Colosas, ito ay sulat ni Apostol Pablo. Siya ay nagsulat. Colosas sa loob ng bilangguan. Kapag siya nabilanggo, kaya sobrang hirap sa kanya, si Dema kasama kay Pablo. Kanito si Demas, siya ay mabuting brother. Taapan na brother para sa Ebanghelyo. Kasama ni Pablo sa bilangguan. Si Demas, siya. Isa pa po, Pilemon, verse 23-24. Pilemon, isang chapter lang. Harap ng Hebreo. Pilemon chapter 1, 22-24. Binabati ka ni Epaphras na aking kasamang bilanggo kay Kristo Jesus. Gayon din na Marcos, Aristarco, Demas, ni Lucas na aking mga kamanggagawa. Kanito si Demas, siya ay tapan na brother. Pero, Ikalawang Timoteo, pinakahuling sulat ni Apostol Pablo. Pagkatapos ng Ikalawang Timoteo, siya ay hinugutan, namatay. Pinakahuling sulat ni Apostol Pablo, Ikalawang Timoteo, doon, sabi niya, si Demas, umalis sa akin at umibig sa sanlibutan. Ito ba, anong pag-isip ninyo? Ito ba buong puso? Hindi buong puso. Hindi buong puso. May pag-ibig sa Diyos, pero hindi buo. Nasulat sa Biblia. Ito lang, hindi ko alam siya ligtas o hindi pa. Dahil ang mga laligtas na kaluluwa, pwede mang mistake. Kaya na tayo nagpasya. Ako hanggang kamatayan, dapat manatili kay Jesus Kristo. Pero minsan-minsan umalis. Hindi ko alam si Dema bumalik sa church. Sana. Sana. Pero mga walang information. Medyo mahirap po. Sundin si Jesus Kristo ng may buong puso. Bakit? Araw-araw tayo dapat sumunod kay Jesus. Araw-araw. Yun ay mahirap po. Yun ay mahirap.
Minsan-minsan, madali. Araw-araw, mahirap. Maraming tao mga nakspasya na para sa, ah, kalusugan ng katawan. Okay, sige ako, mag-exercise araw-araw. 1 day, 2 day, 3 day, kaya. Pero 1 week, tapos na. Sige, nawala na. Nakikita ko marami ganitong mga sitwasyon. Maraming mga brother, sister, pagkatapos ng Bible seminar, ako naligtas. Panginoon, salamat po. Pero susunod na linggo, wala. Marami dito. Kung tayo nakakaroon ng tapan na buong puso kay Jesucristo, pwede tayong magtagumpay sa lahat ng mga kahirapan, pag-uusig. Bakit po? Kaya ni Jesucristo, tayo man naglagay ng ating buong buhay sa krus. Kaya na mamamatay ako, susundin ko si Jesus. Kaya na namatay, walang problema, ako pupunta sa langit. Siya ay tunay na anak ng Diyos. Araw-araw, pwede tayong magpasya ng ganito. Alam ko na, pero kaya na tayo nagpasya, pero madaling mga masira, mga nabuwal, natumba. Pero dahil sa biyaya ni Jesucristo, bumangon muli, again, lumalakad. Ilan, mga brother sister, umiiyak, maraming luha, pero hindi sila tatakas. Bakit po? Sila ay nagpasya. Maraming kahirapan sa mundong ito, pero kabila, ang mundong ito may walang hanggan. Ito ay ating Christian living. Dahil sa mga kahirapan, ibinigay ng Diyos sa atin ng isa pang biyaya. Ano po yon? Kung ka manggagawa, iglesia, tunay na tapan na brothers, sisters. Ito man, biyaya ng Diyos. Ito, okay, may tanong sa inyo. Church family, at yung mga physical na family, katawan family, sino mas mahalaga sa inyo? Physical na family o church family? Medyo mahirap. Okay, sa ulo lamang. Isipin po ninyo. Okay? Kung gayon, physical na family, walang hanggan o pansamantala? Pansamantala. Church family, walang hanggan o pansamantala? Okay, kung gayon, sino mas mahalaga? Physical na family o church family? Church family, di ba? Yun. Ito totoo. Physical na family, parang mas mahalaga mundong ito. Pero, kung hindi pa naligtas siya, matatapos sa kamatayan. Pero, spiritual na family, church family, ngayon, sama-sama. Patay na. Pero sa langit, sama-sama. Kaya, bawat isa sa inyo, napakalaga sa inyo. Huwag kayong mag-away sa loob ng iglesia. Huwag kayong mag-inggit. Huwag kayong magsismis. Sila yung walang hanggang pamilya. May kahirapan, sila ay mag-aaliw sa inyo. Bakit? Sila ay walang hanggang pamilya. Isang amang Diyos, tayong lahat, makakapati. Kaya, sa loob ng iglesia, ito'y napakalaga. Makakaisa. Unity. Unity. Dahil tayong lahat, isang pamilya.
sa Diyos. Pero, di madali po ito. Husband, wife. Sila ay pinakamalapit na relasyon sa mundong ito. Pero mga mahirap na makakaisa. Kaya ngayon, tayo matutulungan sa physical, walang relasyon, pero paano makakaisa? Paano? Kaya bawat isa sa atin dapat magpasakop kay Hesus Kristo. Lahat ng mga member magpasakop kay Hesus Kristo kung kaya sa loob ni Jesus magkakaisa. Kung isang member na sumisigaw at nakahari, nagkokontrol sa ibang mga brother sister, kung gayon, masisira ang pagkakaisa. Tayong lahat dapat sumunod kay Jesus lang. Ito is sikreto para makakaisa tayo. Hanggang ngayon, sinabi ko sa inyo, maraming mga biyaya ng Diyos, buhay, kaligtasan, walang kang pag-asa, today, present, chance. And then, yung bagong pamilya, ito man biyaya. At isa pa po, gantimpala, tunay na kayamanan. Okay, isipin natin, ano po ang tunay na kayamanan sa langit? Alam po ba ninyo? Sa mundo, pera, yun ay mahalaga. Pera. Nang may pera, pwede natin gawin ang maraming mga bagay nang may pera. Pero sa langit, pera, walang halaga po. Kung gayon, sa langit, ano ang mahalaga? Kantimpala? Kantimpala, ito parang ulap. Kantimpala, pero hindi malinaw, hindi hawakan. Ano ang mga specific na salita? Ano ang tunay na pera sa langit? Yun ay pag-ibig. Pag-ibig. Kung nga sa mundo, sino mayaman? Maraming pera. Sa langit, sino mayaman? Maraming pag-ibig. Sa mundo, mayaman, nagpabahagi ng kanyang kayamanan, mabuting tao. Sa langit, nagpabahagi ng kanyang maraming pag-ibig, mabuting tao. Naintindihan nyo ito? Kaya ngayon, sa loob ng iglesia, tayo naksasanay ng itong pamumuhay sa langit. Sa loob ng bahay ng Diyos, ikutunan ng iglesia, puno ng pag-ibig ni Yesu Cristo. Kaya tayo nagmamahal na sa isa't isa. Sino po walang pag-ibig? Sa inyong puso, ibinigay ni Jesus ang kanyang pag-ibig sa inyo. Kayong lahat, tumanggap na ng pag-ibig ni Jesus. Number 1, pinakamahalagang pag-ibig ni Jesus dito. Kung gayon, ibahagi natin itong pag-ibig sa ibang brother, sister. Halimbawa, si Apostol Pablo, siya ay sa Biblia, parang number 1 na tapan na lingkod ni Hesus Kristo. Kung isipin natin, si Apostol Pablo tumanggap ng pag-ibig ni Jesus sa cross. Tayo man tumanggap ng pare-parehong pag-ibig ni Jesus. Kung gayon, bakit si Apostol Pablo siya ay nabuhay ganito ayon sa Biblia? At ngayon, ako man tumanggap ng pare-parehong pag-ibig ni Jesus sa puso. Pero bakit ang aking Christian living hindi maganda? Ano ang kadahilanan? Iisang pag-ibig ni Jesus tinanggap ninyo. Kaya ni Apostol Pablo. Pero bakit? Parang aliit pag-ibig sa akin. Kaya na ibinigay ni Jesus sa atin ang maraming pag-ibig, pero dahil sa ating kakulangan, kahangalan, mga katigasan, makasariling puso, kaya
Maraming mga bahagi ni Jesucristo natago, nahihayak. Hanapin po ninyo ang pag-ibig ni Jesus sa inyong puso. Kayong lahat tumanggap ni Jesucristo. Kaya sa atin, walang imposible. Pwede tayong mamatay para kay Jesucristo. Paano? Ano ang tamang paraan? Evangelism at ang pagsuno sa kanyang salita, Biblia. Araw-araw, tayo nakakaroon ng maraming mga chance para magmahalan sa isa't isa. Kaya, ito'y unang utos ni Jesucristo. Kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kayo po ba nagmamahalan sa isa't isa? Ha? Ang may buong puso? Buong puso. Ito'y mahalaga, brother, sister. Minsan-minsan madali, pero buong puso. Okay, mamaya, makikita ko kayo ng sino nagbibigay ng pag-ibig ng buong puso sa ibang mga brother, sister. Halimbawa, sa tanghalian, lunch time. Kayo po ba? Sister, ikaw muna. Meron po ba kayo itong mga brother, sister? Ako muna. Sino marami? Ikaw muna o ako muna? May karne, masarap na ulam. Kung gayon, sana yun akin. May masarap na ulam. Sister, sa'yo. Ikaw muna. Pag-ibig. Sister, ako muna. Ito ba pag-ibig? Oo. Maraming mga pag-ibig, nagluluto ng mabuting puso. Bakit? Ngayon ako, nagsasakripisyo para sa mga brother sister. Ito ay aking pag-ibig. Kaya masaya siya. Pero ilan? Pangit ang mukha. Bakit pangit? Ako, nagluluto, ako lang. Mainit. Maraming pawis. Kakaiba, di ba? Kung ngayon siya ay nagsasakripisyo para sa ibang mga brother sister, pero ang kanyang puso, walang mga kalukuran. Bakit po? Hindi buong puso. Siya ay nagsakripisyo, pero hindi pa buong puso. Kaya sa loob ng iglesia, tayong lahat nagpa-practice yung pamumuhay sa langit. Kaya na medyo maliin na bagay, gagawin sa iglesia, try ninyo. Magsakripisyo kayo ng may buong puso hanggang katapusan. Buong puso. Ng may buong puso, magluluto, magbahagi, and then maghugas, magayos. Buong puso. Subukin ninyo. Yung mga malungkot o malugod. Subukin ninyo. Malugod. Halimbawa, sa summer retreat. Sa tingin ko, mga cooking team, mga mothers group, siguro number 1, mahirap. Di ba? Number 1, mahirap. Kung gayon, nakita pa ba ninyo ang mga buka ng mga cooking team? Meron po ba mga pangit? Bakit kayo ito marami? Meron po ba kahit mga sister? Siguro hindi silang lahat matuwang-tuwa. Paano? Kung kayo, cooking team, kayo po ba tumanggap ng mga sweldo? Kung bakit kayo nagtrabaho ng tumasikasik kahit na walang sweldo? At sa mundo, meron po ba kahit itong sitwasyon? 3 days, 2 nights. Napaka mga init. Maraming pawis. Mga 6 na beses.
Pero pagkatapos nito, walang sweldo sa mundo. Ano pa mangyayari? Siguro mga may patay. Bakit walang sweldo? Pero sa church, kahit na walang sweldo, kundi kayo nagbayad, registration fee. Pero bakit masaya? Saan galing ang ganitong kasiyahan? Sa mundo, walang ganitong kaligayahan. Saan galing? Yun ay galing sa Diyos. Yun ay sikreto ng Christian living. Kaya sa church may gagawin kung gayon. Nang may buong puso, gawin ninyo. No. And then, tingnan ninyo, anong mangyayari sa iyong puso. Kung nahati na puso, kung gayon, malungkot. Pero buong puso, malugod. Talaga po. Ako, maraming experience. Talaga po. Subukin ninyo. Mga choir team, mga church school, teacher, pagsakristo kayo ng may buong puso. Kung gayon. And then, tingnan ninyo anong mangyayari sa inyong puso. Ibig sabihin, galing sa Diyos, ano pong darating sa iyong puso. Yun ay biyaya. Yung sikreto ng Diyos. Sikreto ng Christian living. Bago umattend sa summer retreat, maraming mga iba't ibang mga pag-iisip, kaguluhan, di ba? Pero, pagkatapos ng summer retreat, masarap, di ba? Lumago ang pag-ibig. Hindi po ba? Kaya, sana, huwag natin kalimutan ang biyaya ng Diyos. Go back to awit 116. Well, ano ang aking isusukli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kaya, kung inalala ninyo ang biyaya ng Diyos, kabutihan ng Diyos, pwede kayong magpatuloy. Sakripisyo, pero maligaya. Maraming mga paghihirap, pero magalak. Bakit po? Dahil sa biyaya ng Diyos, ay ito isang sikreto at tagong pananampalataya. 13. Aking itataas ang saro ng kaligtasan at tatawag sa pangalan ng Panginoon. Ito evangelism, di ba? Kung inisip natin ang biyaya ng Diyos, muna tayo dapat mag-evangelize. Bakit? Ito ay pinakaunang mission ni Hesus Kristo. Para dito si Jesus namatay sa cross. Tayo man, kasama ni Jesus, dapat magpahayag ng salita ng buhay. Then 14, tutuparin ko ang aking mga panata sa Panginoon. Kung kayo ay nag-alala ng biyaya ng Diyos, kung kayo pwede kayong magpasya. Pwede niyong gawin yung sariling panata. Panginoon, gagawin ko ito para sa iyo. Kahit na mamamatay ako, gagawin ko ito. Ako magpapatuloy. Hindi tatakas ako. Sa harapan ng lahat ng kanyang bayan. Lalo ng iglesia. Kaya, ang Christian living, hindi mangyayari ayon sa ating sariling kalooban. Hindi po. Palagi. Una, tayo'y tumanggap ng biyaya ng Diyos. And then, sa pamamagitan ng itong ating pag-ibig, verse 12, ano ang aking sukuli sa Panginoon sa lahat niyang kabutihan sa akin? Kung gayon, sige po Panginoon, ako gagawa nito. Kahit na medyo mahirap ako magpapatuloy. Hindi ako tatakas.
Kain na ako, mamamatay. Ako magpatuloy. Yun ay Christian living. Kung gayon, sa labas, napakahirap. Pero hindi po. Sa loob, ay kagalakan. Saan galing? Galing sa Diyos. Kaya ako, bilang isang mga Koreano, ang mga hanggang ngayon, hindi pa na-adjust. Philippine lifestyle. Mahangin na panahon, mga kultura at ang pagkain, iba-iba. Mahirap pa ako. Pero, dito sa loob, may galak. Bakit po? Ito'y biyaya ng Diyos. Dito, gaano kadaming mga spiritual na family ko. Kayo, family ko. Tama po ba? Ito, physical lamang hindi. Ito, galing sa alabok. Pero sa loob, espiritu, galing sa Diyos. Tayo, isang pamilya. Kaya Philippine, gaano kadaming mga pamilya. Sa retreat center, sa mga retreat, gaano kadaming mga pamilya nakikita ko. Magal lang ako. Sama-sama. Nagsasakripisyo para sa kaligtasan ng mga bagong kaluluwa. Laligtas sila, maluwalhati ang Panginoon. Sa pamamagitan ng ating sakripisyo, Diyos maluwalhati. Ito kagalakan ko. Kaya, walang problema kahit na mahirap ako sa Philippines. Walang problema. Kung ngayon, nagbago ako. Sa Korea, mahirap pa. Bakit? Malamig. At masikip ang kanilang puso. Sa Korea life, mas masikip. Sa Philippines, mas maganda. Kaya ngayon, ako, hindi ko alam. Pilipino, Koreano, hindi ko alam. Ako, anak ng Diyos. Ako, taga-langit. Ako, taga-langit. Sino po kayo? Pilipino? Taga-langit, di ba? Yan, tama po. Kaya tayo sumusunod sa Diyos. Sana magpatuloy tayo. Sandali. Narating si Jesus Cristo dahil hindi maganda ang sitwasyon sa mundong ito. Lumulupa ang digaman sa Middle East, Russia, USA, Israel, Iran. Kaya tinutupa patuloy ang propesya na sulat sa Biblia. Kaya maghanda tayo. Okay, manalangin po tayo. Amang Diyos na nasa amin, na magmamahal, maraming salamat po dahil ibinigay sa amin ang maraming biyaya. Una, ibinigay sa amin ang iyong walang hanggang buhay at ngayon, nabubuhay araw-araw at lumalakas sa tamang daan ayon sa iyong banal na salita. Kahit na marami kulang kami, pero dahil sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon kami nananatili sa loob ng Panginoon. Maraming salamat po. Pakibigay sa amin ng iyong karunungan upang malaman ang spiritual na sitwasyon. Nawa, tutuparin namin ang mahalagang kalooban ni Yesu Cristo na kaligtasan ng maraming kaluluwa at paglago sa tamang pananampalataya. Palakasin ang aming pananampalataya upang magpatuloy sa tamang daan. Sa palibot namin, maraming kaluluwa hindi pa ligtas. Kaya, pagkikamitin ang Kapite Church para mailigtas ang maraming kaluluwa, ito ay magiging kaluwalhatian sa Panginoon. Kaya na may maraming mga kahirapan sa aming buhay, sana nawa kami magpatuloy sa tamang daan. Hawakan ang aming puso ng may iyong mga banal na salita. Nawa, lahat ng mga Kapite Church, brothers, sisters, makakaisa sa loob ng Diyos at kaganapin nila ang mahalagang gawain ng Panginoon. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesu Cristo. Amen.